Ang epikong anim ng mga Ifugao ay nagsasalaysay na isang panahong ang lupain ay saganang-sagana. Maging ang mga ilog at dagat ay sagana rin sa mga isda. Ang mga kagubatan ay maraming mga hayop na madaling hulihin. Walang suliranin ang mga tao tungkol sa pagkain. Pag-ibig nilang kumain, wala silang gagawin kundi pumutol ng bias na kawayan at naroroon na ang bigas na isasaing. Ang bias ng kawayan ay siya ring pagsasaingan. Noon, ang daigdig ay patag na patag maliban sa dalawang bundok, ang bundok ng Amuyaw at ang bundok ng Kalawitan. Dumating ang panahong hindi pumatak ang ulan, natuyo ang mga ilog, namatay ang mga tao, humukay ang ilang natitirang tao ng ilog, ang tubig ay bumalong. Natuwa ang mga tao at sila ay nagdiwang. Subalit, bumuhos ang malakas na ulan. Umapaw ang mga ilog. Tumaas ng tumaas ang tubig. Nagsipagtakbo ang mga tao sa dalawang bundok. Subalit, inabot din sila ng baha. Nalunod na lahat ng mga tao maliban sa magkapatid na sina Bugan at Wigan. Nang bumaba na ang baha, nagpaningas ng apoy si Bugan sa bundok ng Kalawitan. Nakita ito ni Wigan sa kanyang kinaroroonan sa bundok ng Amuyaw. Pumunta si Wigan kay Bugan. Nalaman nilang silang dalawa lamang magkapatid ang natirang tao sa daigdig. Nagtayo ng bahay si Wigan na tinirahan nila ni Bugan. Pagkaraan ng ilang panahon, si Bugan ay nagdalang tao. Dahil sa malaking kahihiyan, tinangka ni Bugan na magpakamatay. Pinigil siya ng isang matanda. Ito'y bathala ng mga Ifugao, si Makanungan. Ikinasal ni Makanungan si Wigan at si Bugan. Nagkaroon sila ng 9 na anak, 5 lalaki at 4 na babae. Nang dumating sila sa hustong gulang, ang 4 na lalaki ay ikinasal sa 4 na babae. Ang bunsong lalaki na si Igon ang natirang walang asawa. Namuhay silang masagana. Paglipas ng ilang panahon, nakaranas sila ng tugtuyot. Wala silang ani. Naalala ni Wigan at ni Bugan si Makanungan. Sila'y nananawagan dito at hinandugan nila ng alay na daga. Patuloy pa rin ang tagtuyot. Naisipan nilang si Igon ang patayin at siyang ihandog sa bathala. At pinatay nga nila si Igon. Natapos ang pagsasalat at tuyot. Subalit, nagalit si Makanungan sa ginawa nilang pagpatay at paghahandog ng buhay ni Igon. Isinumpa niya ang mga anak ni Wigan at Bugan. Sinabi niyang maghihiwa-hiwalay ang magkakapatid sa timog, sa hilaga, sa kanluran, sa silangan. Kapag sila'y nagkikita-kita, sila'y mag-aaway at magpapatayan. Kaya't ang mga tribong ito ng mga tao sa kabundukan, magpahanggang ngayon ay naglalabanan at nagpapatayan.